preacher, I'd say it's been a while since you heard this request, but my spirit is tired and I need your rest. I wanna hear from heaven a clear word from God, a sermon of conviction straight from the heart. I've been hearing other preachers say I don't have to change. The most eloquent of speakers tell me I'm okay, but it hasn't eased my conscience, and I know it's not the truth. So when you stand before us, can I count on you? Oh preacher, you say you wanna be my friend. Don't be afraid to call my sin what it is. And preacher, tell me I can overcome, but it's only by the blood of the Lamb. Don't tell me like I wish it was. Preacher, tell me like it is. So open up the Word and let the Spirit lead. Preach until I've heard God speak to me. Don't worry about my feelings, don't worry about my shame. Just preach the cross of Jesus and that I'm to blame. Oh preacher, you say you wanna be my friend. Don't be afraid to call my sin what it is. And preacher, tell me I can overcome, but it's only by the blood of the Lamb. Don't tell me like I wish it was. Preacher, tell me like it is. Life is quickly passing, the world is fading fast, and the foolishness of preaching is the only hope we have. So preacher, you say you wanna be my friend. Don't be afraid to call my sin what it is. And preacher, tell me I can overcome, but it's only by the blood of the Lamb. Don't tell me like I wish it was. Preacher, tell me like it is. I wish
start. In the cross there is salvation, to the blood there is the way. Secure your destination on the resurrection day. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? Soon the angels will assemble to usher in the Son of God. Will He come and find you faithful? Will He know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? Now His grace. Are you ready for the trumpet? Are you ready for the call? Soon the angels will assemble to usher in the Son of God. Will He come and find you faithful? Will He know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the call? Will He come and find you faithful? Will He know your name at all? Every moment brings us closer. Are you ready for the surely you must fight before the firing line. There are many dangers that we all must face. If we lack the mighty in His holy grace, Cowards in the service will not find a place. So before the firing line, oh, you must fight, be brave against all evil. Never run nor even behind. If you would be for God and the right, just keep on the firing. the rest of days go by. Oh, what a love between my Lord and I. Just keep falling in love with Him over and over and over and over again. If you wear a cross and bear the cross you must, keep on the firing line. Life is what a labor for the master leads. How to banish evil and to spread good cheer. Kapag ikaw ay kawan, hawak hiki-ay, libot anay. Be brave against all. Kaya itong sa ating ginbasa, ginsiling din liar. So, isan amo na ang atong kalagayan, butig lang kita, we are, ang ating desire na batunon tayo sa komunidad. Kaya gusto natin palabanan. When we get to heaven, brother, we'll be. Keep on the firing line. When we see the sun, First and second Samuel, first and second Kings, first and second Chronicles, Exodus, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Psalm of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah. If you would be for God.
fight, be brave against all evil. Never run nor even lag behind. If you would be for God and the right, just keep on the firing line. If you would be for God and the right, just keep on the firing line. Salamat, pribilehyo sa inyo, mga kamuyang people, dito doon na kamo kami sa amon, wala. Ang time namon wala pribilehyo, wala din nagdudo sa amon. No? Ang nagdudo sa amon kalibutan, hindi kundi palpak ang digugma namin. You must fight, keep on the firing line. There are many dangers that we all must face. If we lack the money, it is only strength. Cowards in the service never find a place, so keep on the firing line. Oh, you must fight, be brave against. Meron siyang attribute o meron siyang character na gumagawa palagi nila. Okay, ang virtues naman ay meron siyang strength. Yun ang strength niya yung laging gagawa ng tao. But the Lord is a soldier he can trust. Keep on the firing line. If you wear a cross and bear the cross you must, keep on the firing line. Life is but a labor for the master king. As you manage evil and to spread the change, when you'll be rewarded for your service here. So keep on the firing line. Everywhere we turn, men are asking for a prize, searching for significance in each other's hearts. Fighting for their rights, striving harder for some cause, hoping to be recognized, waiting for applause. I'm reaching for a higher goal. One only motive moves my soul. My greatest passion that I might live my life in God's control. A higher goal, a greater reason to live. A higher goal, a brand new reason to give. Go to live my life for Jesus Christ. I give my all to a higher goal.
Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po mga kapatid, salamat po sa Panginoon na tayo po muli ay sama-sama ngayon pong umaga at tayo po ay mananalangin na po upang tuloy-tuloy na po yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa lahat ng mga naka-tune in na po ngayon ay magandang umaga po sa inyo. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po Panginoon sa blessing na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po sa panahon. Salamat sa pagkakataon. Maraming salamat din, Panginoon, sa lahat po ng blessing niyo po sa amin. At ngayon po ay patnubayan niyo po kami sa amin pong pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng wisdom. Bigyan niyo po kami ng understanding and knowledge, Panginoon, para po maintindihan po namin ang aming pag-aaralan. At anumang kasalanan na amin pong nagawa, ay patawarin niyo po kami, Panginoon. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. By the way, magandang umaga po sa mga naka-tune in na po ngayon. Una, magandang umaga kay Ma'am Chona Valenzuela, kay Jocelyn Batang, kay Jason Aroy. Ganon din, magandang umaga kay Ma'am Catherine. Ayan, naimbag na bigat. Kanyayo amin. Sabi niya, nagpintas nga bigat. Kanyayo amin. Magandang umaga rin po. Ganon din po kay Raul Abon, kay Sir Jerome Cariaga, kay Maylene Kusare, good morning. Kay Ma'am Marla, magandang umaga. At ganon din po kay Ruel Lopez, magandang umaga po sa inyo. Kay Ma'am Pamela, good morning. Good morning din po kay Ate Ami Ila, kay Nino Gonzalvo. Yan, good morning. Good morning din po kay Ma'am Andrea. Yan. At saka po kay Ninang Cecil Ampig, magandang umaga po sa inyo. Ma'am Lourdes La Chica Dang, good morning. Kay Kuya Hinaro Kasugbo, ganun din kay Flor. At Flor Villarosa, kay Ma'am Janet De La Cruz. At kay Ma'am Irma Hamila, kay Ma'am Aba Escalada, good morning. Good morning din po kay Sir Fred Galicia. At saka po kay Ma'am Shirley Celerio. At kay Irene, yan, magandang umaga. At kay Ma'am Gina Pera, magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa inyo pong pag-tune in sa umaga po ito at nawa ay patuloy po na meron po tayo matututunan sa ating pag-aaral. 1 John chapter 2, beginning from verse number 18. Pagpapatuloy po natin itong ating pag-aaral about the Antichrist or the characteristics or the personality of the Antichrist. 1 John chapter 2 verse number 18 down to verse number 25 at i-present ko na lamang po sa inyo para yung iba sa inyo na hindi po, kumbaga hindi accessible ang inyo pong Bible ay mababasa nyo pa rin sa screen. Okay, I hope na nakikita nyo po at nababasa nyo. In 1 John chapter 2 beginning from verse number 18, ang sabi po ng Biblia, little children, it is the last time. Yes, totoo yan. Sa atin ngayon, ito na yung mga huling araw. And as ye have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest, that they were not all of us. Ibig sabihin, dati nilang kasamahan. So talagang may mga may pananampalataya, kaya lang ay iba ang kanyang hangarin. Ano? Verse 20, but ye have an unction unto from the Holy One, and ye know all things. I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth. Who is a liar? But he that denieth that Jesus is the Christ. He is Antichrist, that denieth the Father and the Son. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. But he that acknowledgeth the Son hath the Father also. Let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father. And this is the promise, that He hath promised us, even eternal life. Okay, so makikita nyo po ito pong sulat dito ni John na
Of course, ang tinutukoy po niya dito is the spirit of the Antichrist. Ibig sabihin na ang tao po ay kung ano po yung characteristics ng Antichrist ay pwedeng mapasa kanya yung characteristics na yon, yung spirit na yon na ng Antichrist, sapagkat kumbaga inihahalin tulad ni John yung personality ng Antichrist sa mga tao na kasama nila dati. Take note kasama nila dati, pero umalis o lumayo sa kanila at hindi nagpatuloy sa kanila sapagkat nga merong ibang hangarin at hindi niya hangarin na yung welfare ng ibang tao. Meron siyang self-interest. Kumbaga, ang gusto niya ay yung sarili niya ang maitataas, ang sarili niya yung magkakaroon ng preeminence. So kaya ang sabi dito ni John ay maraming antichrist, maraming ayaw sa Panginoon, maraming gustong mag-substitute sa Panginoon. It is because kung aalala nyo po sa pag-aaral natin, I think matagal na, isang buwan na mahigit. Pag sinabing antichrist, dalawa po ang ibig sabihin. It's either in contrast to or instead of. Di ba? Contrast, ibig sabihin against, ayaw. So antichrist, kumbaga kontra kay Kristo or against kay Kristo. Or instead of, ibig sabihin antichrist instead of Christ. Substitute. Imbis na si Kristo, ang gusto niya yung sarili niya. Imbis na si Kristo ang itataas, ang itinataas niya yung sarili niya. Kaya nga sabi ni John, hindi sila nagpatuloy. So dito, inihahambing ni John, yun pong dati nilang mga kasamahan na umalis sa kanila. Na mga, sabi niya, is yan yung spirit ng Antichrist. At dinideny nila yung anak, yung son. Ayaw nilang maniwala na si Kristo ang Messiah. Dinideny nila ang father. Dinideny nila ang son. Nang akala nila kapag dininay nila yung son, yung anak lang ang dinideny nila. Pero ang sabi ni John, kapag dininay mo yung anak, dinideny mo rin yung father. At ang sabi ni John, kaya nga sabi ni John, kinakailangan mong magpatuloy sa anak at ganun din sa father. Kasi nga, kung i-deny mo yung anak, dinideny mo rin yung father. So, sabi ni John, he that hath the son, hath the father also. So, kumbaga, kapag nasa sayo yung anak, ganun din nasa sayo yung ama. Kaya hindi mo sila pwedeng hindi mo sila pwedeng paghiwalayin. Hindi po pwedeng father lang, hindi po pwedeng son lang. Laging magkasama sila sapagkat by nature, iisa silang Diyos. Okay? So sa madaling salita po, ito po yung sinasabi niya na Antichrist or instead of Christ. Now, alam niyo po ba, magtataka po kayo, maaring yung iba sa inyo ay nagtataka, bakit ang tao ay gugustuhin nila sa Antichrist, samantalang antay nga eh. At saka bakit? Maaari magtaka ka, mag-question ka sa verse number 19. Sabi ni John, they went out from us. Ibig sabihin, before, they were of us. Dati, kasama natin sila. Pero bakit sila lumayo? Sa madaling salita, dati na silang nakarinig na si Kristo yung Messiah, na si Jesus Christ, na si Jesus yung Messiah. Dati na silang nakarinig. Then bakit pa sila umalis? Bakit pa sila hindi nagpatuloy? Anong dahilan na samantalang maliwanag naman yung itinuturo ng mga apostol? Bakit hindi sila nagpatuloy? Alam niyo ba na darating yung araw na ang tao po ay sasamba sa Antichrist because of ignorance. Of course, sabi ko nga po sa inyo, wala na po tayo dito niyan sa lupa. Nandun na po tayo sa langit. But because of ignorance, ang tao po ay sasamba siya sa Antichrist. Bakit ko sinabing because of ignorance? Dahil nga po, ang ibig sabihin ng Antichrist ay instead of Christ, ibig sabihin, substitute kay Kristo, ang Antichrist po ay darating sa mundo na halos kahawig ng Panginoong Hesukristo. Halos kahawig. Ngayon, ang problema ng mga tao,
wala silang alam sa salita ng Diyos. At dahil wala silang alam sa salita ng Diyos, aakalain nila ngayon na yung dumating ay si Kristo nga. Kaya nila sasambahin. Kasi nga wala silang knowledge pa sa salita ng Diyos. Yan po yung kahalagahan na meron pong Biblia, na meron pong scripture na tama. Alam niyo po, may nakausap po ako minsan, no, na sinabi niya sa akin na itong aking version ng Bible, sabi niya, ay ito yung pinaka malapit na salin from Greek. Mas higit pa sa King James, sabi niya. Mas higit pa sa King James. Mas pinakamalapit ito na salin mula sa Greek at saka mula sa Hebrew. Sabi ko sa kanya, kahit na tama ang proseso ng pagsasalin or pagtatranslate, kung mali naman yung sinasalin or tinatranslate, ang resulta mali pa rin. Sabi ko, hindi porkit tama ang pagtatranslate, ay tama na yung magiging produkto. Sabi ko, depende yan sa tinatranslate. Kasi nga, tandaan nyo po, huwag kayong malilito. 3 po ang pinanggalingan ng mga manuscript. Okay? Meron po sa Latin origin, ibig sabihin sa part ng Europe, sa Rome. Okay? Meron pong manuscript ng galing sa Rome. Siguro narinig nyo na yan. Pasensya na po, na gagamit lang po ako ng konting technical term, pero alam ko sa mga Bible student na nandyan ay narinig nyo na ito, yung Vaticanus and Sinaiticus. Siguro narinig nyo na yan, So yan, sa Latin origin po yan, sa part ng Europe. Meron din po na nanggaling sa Alexandria. Alexandria po ay Egypt, the Alexandrian text. No, yung isa is the Roman text, yung isa is the Alexandrian text. No, na ang Alexandria during the time ay yan po yung sinasabi na the second largest city in the world during the 1st to 3rd century ata, if I'm not mistaken, or mga basta't yung mga early part, the second largest city, ngayon ata ay iba na ang second largest city. Pero Alexandria, Egypt is the second largest city during that time, second largest city of the world. At ito ang merong napakalaking collection ng library bago doon sa Athens. No? So yung Alexandria, at dito nanggaling yung ibang mga manuskripto. So Alexandrian text. And then meron pag isa, yung Eastern Orthodox o yung tinatawag na Byzantine text na tinatawag po na Antiochian text nang galing po sa Antioch, Syria. No? Na kung saan itong Antioch, yan po yung dating Constantinople. Ngayon po, sabi nila, kung hindi po ako nagkakamali, yan yung nasa Istanbul. So isa rin po yan sa pinanggalingan po ng text. No? Ngayon, ang tanong ko, saan ang galing yung text at translate? Ano ang mga characteristics ng mga ito? Kapag ang text at translate mo ay galing sa Roman text, madalas yan maraming dagdag kasi ang Rome is more on tradition and mythology. More on mythological ang kanilang approach. So mythology and tradition, nandiyan, kaya nga maraming dagdag yan. Kapag sa Alexandrian text ka naman, maraming omission yan. So ang kagandahan po, mga kapatid, ang kagandahan po sa King James Bible, ang text na pinanggalingan po sa atin is from the received text, the 95% majority text. Ibig sabihin, galing po sa Antioch, na kung saan unang tinawag na Kristiyano ang mga tao o ang mga disipulo ng Panginoon. So galing po dyan sa Antiochian text or tinatawag na Byzantine text or tinatawag po na the received text. So dyan po nanggaling. Kaya sabi ko sa kanya, depende kung saan nanggaling yung pinanggalingan mong Greek text or anong klaseng Hebrew text yan. By the way, tayo po ay naniniwala sa ang King James Bible po ay nanggaling po sa
Masoretic text and received text or textus receptus. Huwag din po kayong malilito pagdating po sa Masoretic text sapagkat dalawang linya rin po ang sa Masoretic text. Okay? Meron pong yung isa po ay Ben Asher text, yung isa naman ay Ben Chaim text ata if I'm not mistaken. Pero sa mga susunod na lang kasi hindi naman po yan yung ating topic. Pero salamat po sa Panginoon that we have the King James Bible. Okay, meron tayo ngayong King James Bible. At ito po yung pinanggagalingan po ng atin pong mga katuruan, doktrina sa panahon natin po ngayon sapagkat halos lahat naman tayo, hindi tayo nakakaintindi ng Hebrew and Greek. Lalo na ng Aramaic. Okay? So kaya, salamat sa Panginoon, meron pong mga tao na nag-translate po nito. Ngayong available na po sa atin yung Biblia, at ibinigay sa atin ng Panginoon itong Biblia, pag-aralan po natin. Bakit po? Para hindi po tayo madaya. Tandaan niyo po, kung sino po ang power na nagbaback up sa Antichrist. It's the power of Satan. And sino ba si Satan? Ano bang ibig sabihin ng Satan? Deception yan eh. Deceiver yan eh. Diba? Deceiver yan. So, magaling siyang mandaya, kaya nga deceiver eh. So magaling siyang mandaya. At para hindi ka madaya, kinakailangan mo ng totoong manual. Para hindi ka madaya. Yan ngayon ang magiging problema during the last time. Sa panahon natin ngayon, napansin nyo ba mga kapatid, napansin nyo ba ngayon, na ang tao po ay hindi na po sila, ayaw na po nila halos ng salita ng Diyos, ng Biblia. Ayaw na. Pag pinag-usapan po ang Bible sa ngayon, ayaw na ng mga tao. Of course, noon pa man, meron na talaga. Pero mas grabe po ngayon. Mas grabe ngayon. In fact, nakakalungkot nga po sa panahon natin ngayon, bibihira na po ang gumagamit ng Bible. Bakit? Kasi po, sabi nila, nandito naman na eh. Nandito naman na eh. Sabi nila, nandito naman na. Bakit pa ako magdadala niya? Nandito na eh. Ang tanong ko, yung cellphone mo, Bible ba yan? Hindi yan Bible. Kung halimbawang ako ay magbabaptize, bigyan ko po kayo ng example. Alam ko po ay ang topic natin is about the Antichrist, pero bakit napunta po ako dito sa Bible? Kasi nga po, sabi ko nga po sa iyo, ito po yung pundasyon. Bago po ako pumunta po doon. Para may kaklaruhin lamang po ako. Halimbawa po ganito. Tatanggapin mo ba, halimbawang merong taong lalapit sa akin at babautismuhan ko. Halimbawa lang, babautismuhan ko ngayon. Ngayon, pag binautismuhan ko, winisikan ko siya ng tubig. Winisikan ko. Ikaw ba tatanggapin mo na bautismo yon? Of course, sasabihin nyo, sa mga nakakaalam, sasabihin nila, hindi baptism. Hindi yun baptism. Hindi water baptism yan. Ano ang magiging dahilan mo? Bakit? Sasabihin mo, kaya nga baptism, galing sa Greek word na baptizo, na ang ibig sabihin ng baptizo ay to immerse. To dip in water, to make under the water. Yung pagwiwisik, yung pouring and sprinkling, sa Greek word, ramtizo. Hindi baptizo, kundi ramtizo. Yan ang pouring or sprinkling. Ang ginagamit ng Bible ay baptizing. Sa madaling salita, baptizo. So siguro sasabihin yung ganyan sa akin, hindi baptism yan. Kasi nga, ang Greek word ng baptism ay baptizo. Dapat ilulubog sa tubig. Actually, tama po kayo. Ngayon, halimbawa ngayon, sasabihin ko sa inyo, asaan yung Bible? Sabihin mo, nandito yung Bible. Ito yung Bible, nandito. Ang tanong ko, ano ba ang pinanggalingang word ng Bible? Do you understand that the Greek word and the Latin word for Bible is biblos? Biblos, singular. Ang plural, Biblia. That's the Greek word, Biblia. Latin ata, ganyan din ata sa Latin, Biblia. Ang tanong ko, anong ibig sabihin ng
Biblos. Book. Biblia. Ano yung Biblia? Books. Book ba yan? Book ba ito? Hindi ito book. Now, kapag tayo po ay nakadepende sa ganito lamang, hindi po yan Bible. Ang tawag dyan, application. It's a mobile application. Kaya nga, kinakailangan. Now, sabi nila, ang importante naman dyan is the message. Yes, totoo naman po yan. Totoo yan. Ang importante dyan yung message. But ang punto dito is, ang katotohanan yan, ang gusto lang natin ay convenience. Di ba? Aminin naman natin sa hindi. Ang gusto natin ay convenience. Ikaw ba naman, magdala-dala ka ng mga ganito kalalaki. Pupunta ka ng mall, may dala ka ng ganito. Di ba? Tatawanan ka ng tao. Ano ba namang klase yan? Ganyan. Pwede namang sa cellphone na lang. Ang dami pang version pag sa cellphone. Di ba? So, mas conveniente pa pag sa cellphone. So, ang totoo niyan is for convenience. Pero, hindi po yan substitute pagdating po sa Biblia. Okay? Tandaan niyo po, ang application is not a substitute for the Bible. Kaya nga po, kahit po sa church, lagi ko pong sinasabi, huwag kayong masanay na ang dadalhin niyo, pupunta kayo sa simbahan, na ang daladala niyo lang ay yung cellphone. Kinakailangan may dala kayong Bible. Iba po yung application, iba po yung Bible. Okay, bakit ko po nabanggit yan? It's because of convenience. Nabanggit ko yung convenience. Dahil po yung convenience na yan, yan po ang magpapawala ng appetite sa tao sa salita ng Diyos. At kapag nawala na po yung appetite ng tao sa salita ng Diyos, madali na po siyang madadaya. Sabi nila kasi ngayon ay paperless society o paperless generation na tayo. I don't care kung anong klaseng generation yan. But ang sabi na po ng Biblia ay Biblia, Biblos. Okay? Kasi wala pang ganyan sa kanila. Kung halimbawang wala pang ganyan sa kanila, do you think alam ng Diyos o hindi alam ng Diyos na darating yung ganitong panahon? Alam ng Diyos. That's why sinabi ng Biblia, this is the perilous times. Very dangerous. Bakit dangerous? Kasi nga po, because of convenience. So ang nangyari ngayon, dito na tayo ngayon nakafocus dahil gusto natin ng convenience. Okay? Nawala na po ngayon sa atin yung kinakailangan na maging diligent tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So, kaya po ang tao madali pong nadaya. Madaling nadadaya. Kaya sabi ng Biblia, pag dumating ngayon yung Antichrist, wala siyang kaalam-alam. Aakalain niya na yung dumating, yun si Kristo. No, yung totoong Kristo, pero hindi yun. Nabigyan ko kayo ng mga comparison po dito. Ano po, ipapakita ko po sa inyo sa screen para mabigyan ko po kayo ng comparison. Para again, hindi po kayo madadaya. Pagdating po ng araw o at least meron kayong idea kung halimbawang hindi man tayo aabutan. At least meron kayong idea. Tingnan nyo po yung sinasabi po dito ng Biblia. Okay, comparison patungkol po kay Kristo at saka sa Antichrist na darating. Number 1, si Jesus Christ po or the Messiah ayon sa Luke chapter 1 verse number 35, He is the Son of God. Okay? Yung Antichrist po na darating, he is the son of perdition. Ayon sa 2 Thessalonians 2:3. He is the son of perdition. Kumbaga, yung contrasting description po nila. Yung isa, son of God. Weos, son. Yung isa naman ay unto perdition. Sabi ng Biblia sa Luke chapter 1 verse 35, And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Walang iba tinutukoy yung angel kay Mary, kundi ang Panginoong Jesucristo. Now, yung
Sa Antichrist naman, sabi sa 2 Thessalonians 2:3, let no man deceive you. See, nakita niyo yung deceive, the word deceive? Oh, bakit ganun ang warning ni Paul? Kasi nga magaling mag-deceive ang dyablo. Bakit sila madaling nadideceive? Kasi wala silang alam sa salita ng Diyos. So let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition. That is Antichrist. Akalain mo, inireveal na nga yung Antichrist, pero marami pa rin naniwala doon sa Antichrist. Inireveal na, kumbaga nireveal na, pero marami pa rin nga naniwala sa kanya. Bakit po? Because they were deceived. Bakit ganun kadaling ma-deceive ang tao? Kasi nga po, walang knowledge patungkol sa salita ng Diyos. Nagbabasa naman ng Bible yan. Okay naman yung tao na yan pagdating sa Biblia. Kaya nga lang, mali nga yung Bible niya. Naunawaan niyo po, mali kasi yung Bible niya Yan po yung sinasabi ko po sa inyo na you have to have a right Bible. Kahit gaano katindi ang pag-aaral mo, kung mali ang pinag-aaralan mo, mali pa rin ang magiging resulta. Mali pa rin. Ano sabi ng Biblia? If the foundation be destroyed, what can a righteous do? If the foundation be destroyed. And what is the foundation? It's the Word of God. What if ang tinuturing mong salita ng Diyos ay corrupt, destroyed, ruined? Ano ngayon ang magagawa ng katuwiran mo? Yan ang pinakapundasyon Di ba? So kaya baliwala po. So pangalawang description o pangalawang katangian, okay? Pangalawang katangian. Sin totoong Kristo, totoong Messiah, ang description sa kanya is the mystery of godliness. Ayon sa 1 Timothy 3:16, sabi ng Biblia, and without controversy, kumbaga wala nang question pa, great is the mystery of godliness. Yan. Ano yung mystery na yon? God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. That's the mystery of godliness. And that is godliness. No, sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagsalaman, kumbaga nagkatawan tao. God was manifest in the flesh. At ang sabi ng Biblia, He was justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Now, ano naman dun sa Antichrist? Anong klaseng mystery? Ang sabi sa mystery of iniquity. Grabe, mystery of iniquity. Ayon sa verse number 7 ng 2 Thessalonians chapter 2, for the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. Sabi doon, yung mystery ng kasalanan, mystery ng iniquity, ay nagtatrabaho na. Pinapahintulutan lang siya noong pipigil sa kanya. Pero kapag nawala na yung pumipigil sa kanya, malaya nang gagawa itong mystery of iniquity na ito. Walang iba kundi po ang Antichrist. Kaya nga po mga kapatid, it is very important that you have a right Bible. No, alam niyo po itong pag-aaral po natin simula po nung nagsimula tayo ng season 2 ng Our Daily Delight, yung patungkol na po sa doctrine ang ating pinag-uusapan. It is very important na meron po kayo talaga na Bible. Sapagkat sabi ko nga po sa inyo, you will never fully understand the doctrine and you will be deceived by so many tele-evangelists, preachers, pastors in Facebook, even in YouTube, or kung saan mga platform ng social media.
no, na magagaling magsasalita. Pero titignan mo sa Bible ay wala doon. Hairline lang ang pagitan. Hairline lang. The distance between the truth and a lie ay hairline. Kumbaga, napakaliit lang ng distansya. Isang paling mo lang ng ganyan, nandun ka na sa mali. No? Kaya nga napaka-importante na meron po tayong Biblia. No, kaya kita nyo po dito, yung una, Son of God, Son of Perdition, Mystery of Godliness, Mystery of Iniquity, dalawa pa lamang po yan, marami pa po yan. So, yun pa lamang po. Makikita nyo po na doon pa lang, kapag may alam ka sa Bible, teka muna, hindi ka na basta-basta maluloko. Hindi ito yun. Kung halimbawa man, na maiwan tayo, halimbawa lang. Okay, alam ko naman na hindi tayo maiiwan. Pero kung halimbawa lang, kaya alam niyo po, nakakalungkot, sa panahon natin ngayon, ang dami hong naluloko ng ganyan. Kaya nga yung iba, yaan na yung tatak, di ba? Marami po ako naririnig ng mga Kristiyano na pag may lumabas na bagong invention o bagong, bagong mga ginagawa o plataforma dito sa ibabaw ng mundong ito, ang laging bukang bibig po nila ay, yaan na yung tatak ng 666. Noon, naalala ko yung Y2K. Yung Y2K noon, na magbabalik daw sa 00 lahat ng mga computers at yung mga computer ay halos lahat ng mga establishments sa buong mundo gumagamit ng computer. So, babalik sa 00 kasi year 2000 na. So, yun na daw yung end of the world. At year 2000, yan na yung end of the world. At yan na daw yung ang tatak ng 666 ay yung computer. Di ba? Hanggang sa dumating naman yung sa Microsoft, yung ang tatak daw ng 666 ay yung Microsoft at ang Antichrist ay si Bill Gates. Ganun, di ba? Tapos hanggang ang talagang Antichrist ay si Steve Jobs at ang tatak ay yung Apple. Tapos na lumabas yung ATM. Yung ATM. Dati payslip pa eh. Ngayon, ATM. Sabi, yung ATM, yan yung tatak ng 666. Lumabas yung cellphone, yan na yung tatak ng 666. Tapos lumabas yung mga microchips, yan na yung tatak ng 666. Ang daming tatak, no? Lahat halos nung kanilang mga pinagsasabi, lahat ay wala naman. Wala naman. Tapos biglang nagdedeklara yung ibang mga preachers na ang katapusan ng mundo ay sa September ganito na, sa April ganyan, ang dami, September 21, may ganito, kaya ibenta nyo na lahat ng inyong mga ari-arian, tapos pupunta tayo sa bundok, magmaninirahan tayo sa kuweba, sapagkat gugunawin na ng Panginoon ang mundo. Grabe po, grabe ang deception, mga kapatid. Now, sino po ang mga naluloko? Yung walang alam sa Bible. Di ba? Yung mga walang alam sa Bible. Yun ang mga naluloko. May mga Kristiyano bang naluloko? Marami. Maraming Kristiyano ang naluloko. In fact, yung iba sa inyo, pinaghinalaan nyo rin na ang vaccine, yun ang tatak ng 666. Di ba? Pinaghinalaan din ng marami yan. Yung iba, pinaghinalaan nila noon na ang tatak ng 666 ay yung ATM. Yung iba, pinaghinalaan nila noon na ang tatak ng 666 ay yung vaccine. Maraming naloko niyan. Pero kung alam ninyo yung Bible, ang tatak ng 666 ay mangyayari lang after the rapture. Ibig sabihin, wala na tayo dito. Natuon na tayo sa langit. Kung nandito ka pa, naiwan ka. Naiwan ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, you have to have the right Bible para hindi tayo maloko. Now, do you understand kung bakit marami ang sasamba sa Antichrist? The fact na alam natin na yan yung Antichrist, pero maraming tao ang sasamba sa kanila, it's because of lack of knowledge. Remember what the Bible says. My people, take note my people, talking about the Israelites, my people, tao na ng Diyos,
My people are destroyed for lack of knowledge. They were destroyed because of lack of knowledge. Oh, now, ilagay natin sa panahon natin ngayon yan. Of course, yung talata na yan ay hindi yan sinasabi in particular sa atin, no? Sapagkat sa Old Testament yan, tumutukoy sa mga Israelites. Pero yung prinsipyo ay applicable hanggang sa panahon natin. Na ano, ikaw ay tao rin ng Diyos. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Di ba? So the principle is still the same. Kahit na tao ka ng Diyos, ikaw ay madideceive because of lack of knowledge. Madali kang madadaya sapagkat lack of knowledge. Saan ba nanggagaling yung knowledge? Babalik ka uli sa Bible. Sa Biblia. That's the reason kung bakit tayo po ay mandated o kinukumand ng Panginoon to study the Bible, to study, to search, to share. No, yung Biblia. You need to study the Bible, you need to search the Scripture, you need to share the gospel. So kaya ganyan po yung utos sa atin kasi nga para hindi tayo ma-deceive. Remember, sabi ng Biblia po sa atin. Etong Antichrist, backup ito ng kapangyarihan ni Satanas. At si Satanas is the great deceiver. Magaling siyang manloko. Oh, at magaling siyang mangopya. Kaya nga sabi ng Bible, he can transform himself into an angel of light. Ganun na lamang. Okay, pangatlo, siguro dito ko natatapusin. Pangatlong kaibahan ng ng Antichrist. Pangatlo. Ito po yung sabi po ng Biblia. Ang totoong Messiah, ang totoong Kristo, ayon sa Bible, is a man of sorrows. Isaiah 53 verse 3. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Akalain mo yan. We esteemed him not. Hindi natin siya itinaas. Hindi natin inexalt ang pangalan niya. That's why he is a man of sorrows. Sapagkat he came to his own, but his own received him not. Malungkot talaga yon. Okay, pero ano ang sabi ng Biblia sa Antichrist? Tingnan niyo po sabi ng Bible. He is a man of sin. Let no man deceive you. Sana walang madaya, sabi ng ni Paul. By any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and that man of sin, that is the Antichrist, be revealed, the son of perdition. Nakita niyo po yung kaibahan nila? Si Kristo is a man of sorrows. The Antichrist is a man of sin. Si Kristo ay, ang description sa kanya is the mystery of godliness. Yung Antichrist is the mystery of iniquity. Si Kristo is the Son of God. Yung Antichrist is the son of perdition. Nakita niyo yung kaibahan? Napakaliwanag po ng kaibahan po dito. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung wala po kayong alam sa Biblia, madali kang madadaya. Kung wala kang alam sa Bible, madali kang madadaya. Yun tamang Bible, ha? Yun tamang Bible. So, no wonder, mga kapatid, kung talagang maraming sasambangan naman talaga sa Antichrist. Kasi nga, kaya sila sumamba doon, wala silang alam sa Bible eh. Pero ang kagandahan po nito sa atin, itutuloy ko na lamang po yung mga sabi ko sa inyo, marami pa ho yan eh, yung comparison na yan. Marami pa ho yan. Pero itutuloy ko na lamang po, loobin ng Panginoon, bukas, yung ibang mga comparison po na yan. But, ito po ang punto po dito, mga kapatid. The only weapon we have para po sa madali nating ma-distinguish yung Antichrist at hindi po tayo basta madaya. Walang iba kundi po ang salita ng Diyos.
ng Bible. Ngayon, sino man sa ang nakikinig ngayon sa akin, kung ang ginagamit mong Biblia ay King James Bible, ito po ay King James Bible po ito, straight text. Okay, kung gumagamit ka ng Biblia ng King James Bible, napakapalad mo. Okay, alam mo kung bakit? Marami nagsasabi, ay ayoko ng King James, mahirap intindihin yan eh. Pero ikaw, yan ang ginagamit mo, ibig sabihin, mas mataas ang pangunawa mo kaysa sa kanila. Kasi sila nahihirapang intindihin eh, pero ito ang ginagamit mo. Di ba? Di ba sabihin, mas mataas ang pangunawa mo kaysa sa kanila. Ganun lang naman yung logic nun. Anyway, so, kung ikaw ay merong Bible, napakapalad mo, pero kinakailangan mong basahin yan. Kumbaga, nasa step 1 ka na. Kinakailangan mong basahin yan. At hindi lang basta basahin, kinakailangan mong pag-aralan. Okay? Information yan. Not just an information, but yan ang magpapalakas sa'yo, magpapatatag sa'yo, magbo-boost sa'yo, mag-i-encourage sa'yo. At not only basahin at pag-aralan, kundi susundin mo yan. I-apply mo yan. At kapag na-apply mo yan, doon mo makikita, hindi ka basta-basta may impluwensyahan ng mga tactics ng dyablo. Hindi ka basta-basta madadaya ng dyablo. Hindi ka basta-basta madadaya. No, kaya, again, ito po, maaaring kayo po ay nakikinig sa programa pong ito. Pero wala na pong tatalo sa pag-aaral nyo ng salita ng Diyos. Kahit na po hindi sa programang ito, basta't kayo lamang po personal, mag-aral kayo ng salita ng Diyos. Now, ito pong programang ito ay maaaring ginagamit lamang ng Panginoon to encourage you. At maybe lang naman maybe, to educate you. Pero, ang decision, nasa iyo pa rin. Nasa iyo pa rin. Ikaw ang mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi yan ang makakatulong sa iyo. Kasi itong programang ito, isang araw, mawawala ito eh. Mawawala to. Our daily delight, minsan, isang araw, mawawala to. At maaaring, hindi rin naman sa lahat ng pagkakataon, ganito ako kalakas para mag-share ng ganito. Pero mas maganda, ikaw mismo, meron kang alam salita ng Diyos. At pag dumating man yung araw na wala na ako dito, wala na ang programang ito, at least meron kang alam. Hindi ka basta-basta madadaya. The best pa rin ang personal Bible study. Personal Bible study. Pag-aralan mo yung Bible mo. Okay? So maraming salamat po sa inyo. I hope na meron po kayo natutunan sa umaga pong ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon sa blessing niyo po sa amin. Salamat po sa patuloy niyo pong pag-provide ng kalusugan, ng kalakasan. Salamat Panginoon sa pagkakataon. Muli po, inihiling ko ng kapatawaran, anumang pagkukulang, anumang kasalanan na amin pong nagawa. Ito pong aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Muli mga kapatid, God bless you. Stay safe. I love you all.